Iniimbestigahan ng mga propesor sa University of the Philippines ang agarang pag-kick out kay Ariel Paulo Ante. Si Ante po ang Student Council Chairman ng National College of Public Administration and Governance sa UP. At itinuturong siyang nag-recruit dito kay Chris Mendez para sumali sa Sigma Rho Fraternity. Kaugnay po ng balita niyan, makakausap natin si Royce Esnagit. Royce, earlier kasi meron ng 4 na officers ng Sigma Rho na nasuspende. At ngayon, gustong ipa-kick out itong si Ariel Paulo Ante na Student Council Chairman ng Public Administration College, no? Kamusta na ba itong mga estudyanteng ito? Nagpakita na ba sila sa mga otoridad ng UP? Cherry, nakausap ko kanina yung Vice Chancellor ng UP at sinabi nga niya na nagpakitan sa kanya yung Grand Archon o yung pinaka-president ng Sigma Rho Fraternity sa UP. Pero dininay naman daw nito sa kanya na may kinalaman siya o may nalalaman siya kaugnay sa pagkamatay nga nitong si Chris Mendez. Actually, Cherry, yung humihiling ng expulsion din ni Paulo Ante ay mismong yung college niya na National College of Public Administration and Governance, kung saan din naka-enroll itong si Chris Mendez. Ngayon lang sila naglabas, Cherry, ng recommendation, kaya wala pa rin sagot dito yung UP administration. Bukod nga kay Ante dun sa 4 pa na Sigma Rho members, ay wala pa namang ibang pangalang nadadawit sa kaso, Cherry. So Royce, hindi pa nakikita itong mga estudyanteng ito, apart from the yung isang estudyanteng sinabi mo, the other 4 have not been seen in UP, hindi sila pumapasok? Yes, Cherry. Yung mga officers mismo ng Sigma Rho at ito nga si Ante at yung isa pa niyang kasama na si Fuzzy Clemente ay hindi pa rin talaga pumapasok at hindi pa nakikita at di pa nakikipag-communicate kahit sino raw sa mga kaklase at maging sa din ng NCPAG at ng kanilang mga kolehiyo. Pero, Cherry, according naman dun sa mga ibang estudyante ng NCPAG, medyo naiirita raw sila dahil yung ibang miyembro raw ng Sigma Rho ay nakikita pa nilang pumapasok na parang wala raw nangyari. Cherry. Okay, on another development, Royce, natukoy na raw ng mga otoridad itong bahay kung saan supposedly ginawa yung hazing kay Chris Mendez. What details can you tell us about this? Actually, Cherry, yung bahay na yan sa isang exclusive subdivision nga dito sa Quezon City ay under investigation pa rin. Meron silang sinasabi na isang estudyante at miyembro rin daw ng Sigma Rho pero hindi pa rin natin siya pwedeng pangalanan until matapos yung investigation at ma-prove nga na doon nga naganap yung hazing kay Chris Mendez. Pero Cherry, if in case nga na mapatunayan na doon naganap yung hazing, madadawit yung Sigma Rho na ito sa kaso at pati na rin daw yung kanyang mga magulang kung sakaling nalalaman nila yung nangyaring initiation rites sa kanilang bahay at alam nila na doon nga ito gaganapin, Cherry. Kumatok ba kayo doon, Royce? Kumatok ba kayo? Anong sabi ng mga residente sa bahay? Actually, Cherry, hanggang doon lang tayo sa gate kasi doon pa lang sa mismong guardhouse ay hinarang na tayo dahil kasi nauna na pumunta roon yung mga pulis at nagreklamo nga itong may-ari raw ng bahay. Kaya ang instruction daw sa mga guard ay huwag magpapapasok, especially nga ng media, Cherry. Okay, maraming salamat, Royce. Yan po ang update ni Royce Esnagit tungkol sa UP hazing story. Umarap na po kanina sa NBI ang doktor na tumingin kay Chris Mendez ng gabing isugod dito sa Veterans Memorial Medical Center. Kinumpirma po ni Dr. Daphne Gascon na si Dr. Francisco Cruz nga ang nagsugod dito sa ospital. Si Cruz po ang ama ni Miko Cruz na isa namang kabrad ni Chris Mendez sa Sigma Rho Fraternity. Nakatakda rin sanang humarap ngayon sa investigasyon si Dr. Cruz pero hindi po nito sinipot ang imbitasyon ng NBI. Sa halip ay nangako na lamang ito na maghahain ng affidavit bago matapos ang linggo. Tumanggi ring magbigay ng salaysay si Anthony Santos, ang kapwa ni Fight raw ni Mendez na sinasabing kasama sa initiation rites. Kaugnay po nito makakausap natin si Jason Torres. Jason, sinagot ba ni Dr. Daphne Gascon kung bakit wala siyang pirma dun sa death certificate ni Chris Mendez? Cherry, nang tanungin natin si Dr. Gascon kanina, pili siyang tumanggi na magbigay ng pahayag sa media. Pero nang ating basahin ng kanyang affidavit o yung sinumpaang salaysay na kanyang ibinigay sa NBI kanina, hindi niya pinirmahan ang anumang death certificate dahil hindi na daw niya trabaho yon. Trabaho na daw ng City Health Officer yon. Nang idiin naman natin sa mga investigator kung bakit gano'n, gayong siya ang attending physician, ang paliwanag pa raw ni Dr. Gascon, may mas nakakataas daw na mga doktor sa kanya na dapat pumirma ng naturang death certificate. Sherry? What about Dr.
Francisco Cruz, Jason, sabi kasi kahapon, nagpasabi na siya sa NBI na magpapakita siya doon. Bakit hindi siya sumipot? Pati na rin itong kasamahan daw no, ni Chris Mendez na si Anthony Santos. Why didn't he give his statement to the NBI? Yun, Sherry, nga, halos buong araw naghintay ang media pati ang mga investigador sa pagdating ni Dr. Cruz na siya sana magbibigay liwanag sa buong pangyayari ng pagkamatay ni Chris Mendez. Pero ang dumalo lamang ay ang abogado niya si Attorney Rafi Armovit na wala pang dalang anumang affidavit mula kay Cruz. Ang dumaan lang daw siya doon para sabihin hindi daw siya tumatakas sa anumang responsibilidad na maaaring iharap sa kanya. Pero humihingi lang daw siya ng palugit hanggang Biyernes para pumunta dyan nga sa NBI. Regarding naman kay Santos na sinasabing neophyte, pinaghahanap ito ngayon ng mga NBI at mga polis. Pero ang marami ang nagsasabi at haka-haka nga among sa mga dating taga-UP na ating nakausap kanina, malamang daw, tinatago na ito ng malamang daw na kapwa niya, Sigma Rowan. Sherry? So, Jason, based on what the NBI has now, makakapaghain na ba sila ng malakas na kaso laban sa mga sangkot dito sa hazing? O sino-sino pa yung mga listahan ng gusto nilang ma-interrogate? Sherry, sinabi ni Attorney Romulo Asis, ang head nga ng division na humahawak ngayon ng Mendez case, wala pa silang solid case. Ika nga, they haven't even established the circumstances ng hazing na ikinamatay nga ni Chris Mendez. At nila, they're still building up the case. Ang magagawa lamang nila ngayon ay mag-imbita na mag-imbita. They're trying to gather as much evidence or information they can kasi ika nga pahirapan daw lalo na ang mga iniimbita nila ay hindi basta-basta simpleng mga tao. Pero sinabi sa ating kanina ng division na humahawak nga that they are inviting 4 more at least former students ng UP na sinasabing Sigma Rowan, kasama na dyan ng Grand Archon at 3 pang kaklase o kabrad nga na maaaring nag-initiate kay Mendez. Sherry? Maraming salamat, Jason. Yan po ang big news si Jason Torres. Ilan pong mambabatas natin ang kilala rin mga miyembro nitong Sigma Rho Fraternity. At tulad ng inaasahan, kontra po sila sa panawagan na buwagin ang mga fraternity sa mga eskwelahan. Sabi ni Camarines Sur Representative Luis Villafuerte, kailangan lang daw na disiplinahin mabuti ang mga nagkasalang miyembro ng Sigma Rho, lalo na ang mga dawit sa pagkamatay ni Chris Mendez. Pabor naman dito si Senador Juan Ponce Enrile na miyembro rin ng Sigma Rho. Panawagan po niya sa Justice Department kumilos para maparusahan ang mga may kagagawa ng pagkamatay ni Chris Mendez. In the University of the Philippines, there are 3 fraternities. One is dead, the other is dying, and the remaining is Sigma Rho. Kung i-abolish pa natin yun, di wala na talaga. Susunod po sa big news, kasong impeachment laban kay COMELEC Chairman Benjamin Abalos, isasampa na sa Kamara sa susunod na linggo. At Kobe Bryant, pinaggaguluhan sa pagbisita nito sa bansa.